Alam nyo ba na ang pinakamalaking hadlang sa ating tagumpay ay hindi ang kakulangan sa pera o swerte, kundi ang kawalan ng kontrol sa ating sariling isipan? Sa bilis ng mundo ngayon, madali tayong makuha ng mga distractions at maling habits na humihila sa atin pababa. Kaya naman sa videong ito, hihimayin natin ang 5 mahahalagang hakbang para disiplinahin ang inyong isip at baguhin ang takbo ng inyong buhay. Siguraduhin ninyong tapusin ang video na ito hanggang sa huling bahagi dahil sa dulo ay tatalakayin natin ang pinakamahalagang information at aral na magsisilbing susi sa inyong pangmatagalang pag-unlad at tunay na yaman. Bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Part 1. Disiplinahin ang iyong isipan. Ang paggising sa tunay na potensyal. Napansin nyo ba na madalas tayong nabubuhay sa tinatawag nating autopilot mode kung saan hinahayaan lang natin na ang agos ng paligid ang magdikta ng ating pupuntahan? Marami sa atin ang sanay na sa konseptong bahala na dahil ito ang naging sandigan natin sa tuwing nahaharap tayo sa mga bagay na hindi natin kontrolado o sadyang kinatatamaran nating pagplanuhan. Pero kung titingnan natin ng mabuti ang disiplina sa isipan ay nagsisimula sa pagbasag ng habit na ito dahil ang salitang bahala na ay madalas nagiging dahilan para hindi tayo kumilos at magantay na lamang ng swerte. Sa modernong panahon na ito, kailangan nating mapagtanto na ang ating buhay ay resulta ng mga desisyon na tayo mismo ang gumagawa araw-araw at hindi lang ng tadhana. Kapag hinayaan nating ang pagkakataon lang ang mag-isip para sa atin, ay para na rin nating ibinigay ang manibela ng ating kinabukasan sa ibang tao, kaya dapat tayong maging gising at gising sa bawat sandali. Ang unang hakbang para makamit ang matinding disiplina ay ang paggawa ng tinatawag nating mental inventory kung saan titingnan natin kung ano ba talaga ang mga bagay na umuubos ng ating oras at atensyon. Sa totoo lang, napakahirap mag-focus ngayon dahil sa dami ng notifications sa ating mga cellphone at ang hilig nating mag-scroll sa social media para makita ang buhay ng iba o makisali sa mga chismis na wala naman talagang ambag sa ating paglago. Ang mga distractions na ito ay parang mga anay na dahan-dahang kumakain sa ating mental energy hanggang sa mapansin nating wala na tayong natapos na mahalagang gawain sa loob ng isang buong araw. Kailangan nating maging strikto sa pagpili kung anong impormasyon ang papapasukin natin sa ating isipan dahil ang utak natin ay parang isang garden na kapag hindi natin inalagaan ay mapupuno lang ng mga damo. Tayo ang dapat na maging gatekeeper ng ating sariling peace of mind para masiguro na ang bawat minuto natin ay nagagamit sa mga bagay na magpapaunlad sa atin. Isa sa pinakamalaking kalaban nating mga Pilipino ay ang procrastination o ang madalas na pagsasabi ng mamaya na hanggang sa ang gawain ay tuluyan ng makalimutan o matambak. Para labanan ito ay kailangan nating gamitin ang 5-minute rule kung saan kapag may nakita tayong kailangang gawin ay sisimulan natin ito agad sa loob ng 5 minuto bago pa man tayo makumbinsi ng ating isip na mahirap ito o nakakatamad. Ang disiplina ay hindi naman talaga tungkol sa paggawa ng malalaking bagay agad, kundi tungkol ito sa pagdaig sa mga maliliit na boses sa ating ulo na nagsasabing bukas na lang o sa susunod na linggo na lang. Kapag nagawa nating simulan ang isang task, ay mapapansin nating mas madali na itong ituloy dahil ang pinakamahirap na parte ng anumang trabaho ay ang mismong pag-uumpisa. Sa pamamagitan ng simpleng technique na ito, ay unti-unti nating nabubuo ang momentum na kailangan natin para maging mas produktibo at mas maging maayos ang takbo ng ating pang-araw-araw na diskarte. Dapat din nating maunawaan na ang tunay na disiplina ay may kinalaman sa ating emosyonal na katatagan lalo na kapag nahaharap tayo sa mga situation na nagbibigay sa atin ng pressure o stress. Marami sa atin ang mabilis mag-react o magdesisyon base sa bugso ng ating damdamin gaya na lamang ng pagbili ng mga mamahaling gamit para lang pansamantalang gumaan ang pakiramdam o para lang may maipakita sa ibang tao. Ang ganitong urgent reaction ay tanda na ang ating emotion ang nagko-control sa ating isip sa halip na ang ating lohika at pangmatagalang layunin ang manaig sa bawat galaw natin. Kapag natutunan nating huminto sandali at huminga bago tayo gumawa ng anumang aksyon, ay binibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na makita ang mas malawak na picture ng ating buhay. Ang pagiging kalmado sa gitna ng gulo ay isang makapangyarihang sandata
na maglalayo sa atin sa mga maling desisyon na madalas nating pagsisihan sa huli kapag nahimasmasan na tayo sa ating pagkakamali. Sa huling bahagi ng pagpapatatag ng ating foundation ay kailangan nating sanayin ang ating focus sa pamamagitan ng pag-iwas sa tinatawag nating multitasking na akala natin ay nakakatulong pero ang totoo ay mas nagpapabagal sa atin. Ang single tasking o ang pagtutok sa isang mahalagang gawain sa bawat pagkakataon ay ang sekreto para makagawa tayo ng di-kalidad na output at hindi lang basta matapos ang trabaho. Kapag hati-hati ang ating atensyon ay mabilis tayong mapagod at madalas ay marami tayong nakakalimutang mahahalagang detalye na nagre-resulta sa back to zero na trabaho. Ang disiplina sa isipan ay ang kakayahang sabihin sa sarili na tatapusin ko muna ang part 1 bago ako tatalon sa susunod na gawain kahit gaano pa karami ang nakapila sa ating listahan. Sa ganitong paraan ay mas nagiging malinaw ang ating direksyon at mas nararamdaman natin ang tunay na progreso dahil nakikita nating natatapos natin ang mga bagay ng maayos at may sapat na atensyon. Part 2. Disiplina sa financial, ang pagbuo ng wealth mindset. Sa totoo lang, napakahirap pag-usapan ng pera, lalo na sa ating kultura dahil madalas ay nakadepende ang ating emosyon sa laman ng ating pitaka o bank account. Ang unang dapat nating gawin para madisiplina ang ating isipan pagdating sa yaman ay ang pagbuo ng isang matatag na needs versus wants framework kung saan tinatanong natin ang ating sarili kung kailangan ba talaga natin ang isang bagay o gusto lang natin itong makuha para sumaya sandali. Marami sa atin ang biktima ng tinatawag nating impulse buying dahil nakikita nating naka-sale ang isang gamit o kaya naman ay nainganyo tayo sa nakita nating post ng ating kaibigan sa internet. Ang pagiging striktong magulang sa ating sarili ay ang kakayahang pigilan ang ating kamay na maglabas ng pera para sa mga bagay na hindi naman talaga makakatulong sa ating kinabukasan. Kapag natutunan nating unahin ang mga pangangailangan bago ang mga luho, ay doon pa lang tayo magkakaroon ng tunay na control sa daloy ng ating pinaghirapang kita araw-araw. Dapat din nating yakapin ang konsepto ng delayed gratification o ang sining ng pagtitiis muna sa ngayon para sa mas malaking ginhawa sa hinaharap. Sa modernong mundo natin ngayon na punong-puno ng mga shortcuts at mabilisang serbisyo ay nakakalimutan na natin na ang tunay na yaman ay nabubuo sa loob ng mahabang panahon at hindi sa isang gabi lang. Ang disiplina sa isip ay nangangailangan ng pasensya na mag-ipon muna ng sapat na pondo bago bumili ng sasakyan o bago mag-vacation sa malalayong lugar na hindi naman natin afford sa kasalukuyan. Madalas kasi ay nauuna ang yabang bago ang laman ng bulsa kaya nauuwi tayo sa pangungutang na lalong nagpapahirap sa ating situation at nagbibigay sa atin ng matinding stress. Kapag naintindihan natin na mas masarap gamitin ang isang bagay na pinag-ipunan at hindi inutang, ay mas magiging payapa ang ating isipan at mas magiging malinaw ang ating direksyon patungo sa financial freedom. Isa pang malaking hamon na dapat nating labanan ay ang tinatawag nating lifestyle inflation, kung saan habang tumataas ang ating sahod o kinikita sa negosyo, ay mas lumalaki rin ang ating mga gastusin. Marami setin ang kapag nakakuha ng promotion o bonus ay nag-iisip agad kung anong bagong gadget o bagong sapatos ang bibilhin sa halip na ilagay ang sobrang pera sa savings or investments. Ang disiplina sa isipan ay ang pananatili sa isang simple at payak na pamumuhay kahit na may kakayahan na tayong bumili ng mas mahal na brand o mas magarang gamit. Kung hahayaan nating sumabay ang ating lifestyle sa pagtaas ng ating income, ay hinding-hindi tayo makakaalis sa cycle ng pagiging broke dahil laging sapat lang o kulang pa ang ating kinikita para sa ating mga luho. Ang pagpigil sa ating isip na mag-upgrade agad ng buhay ay isang matalinong hakbang para masiguro na ang bawat sentimo na pumapasok sa atin ay nagtatrabaho para sa ating pag-unlad. Pagdating naman sa usaping investment psychology ay kailangan nating mapagtagumpayan ang takot na baka mawala ang ating pera o malugi tayo sa mga papasukin nating transaction. Marami sa atin ang takot mag-invest dahil sa mga nababalitaang scam o kaya naman ay dahil kulang tayo sa tamang information kung paano ba talaga gumagana ang stock market o ang mga programs gaya ng Pag-ibig MP2. Ang disiplina rito ay ang pagkakaroon ng oras na mag-aral at magbasa bago tayo sumubok sa anumang investment para hindi tayo basta-basta sumasabay sa hype ng ibang tao.
Hindi natin dapat iasa sa swerte ang ating kinabukasan, kundi sa isang kalkuladong risk management at sapat na education tungkol sa kung saan natin inilalagay ang ating pera. Ang pagiging disiplinado sa aspetong ito ay nangangahulugan na handa tayong dumaan sa proseso ng pag-aaral at hindi lang tayo basta naghahanap ng mabilisang paraan para yumaman ng walang ginagawa. Panghuli ay kailangan nating burahin ang scarcity mindset o ang paniniwala na limitado lang ang pera at mahirap lang talaga tayong mga Pilipino kaya hanggang dito na lang tayo. Ang disiplinadong isipan ay dapat nakatuon sa abundance mindset kung saan nakikita natin ang mga oportunidad sa paligid at naniniwala tayo na kaya nating palaguin ang kung anong meron tayo ngayon. Kapag ang focus natin ay laging sa kakulangan at problema, ay lalo lang tayong hihilahin pababa ng ating sariling negatibong kaisipan at hindi tayo makakakita ng paraan para umasenso. Kailangan nating baguhin ang ating internal dialogue at sabihin sa ating sarili na ang kahirapan ay isang sitwasyon lang na pwedeng mabago sa pamamagitan ng tamang diskarte at matinding disiplina. Sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pananaw sa yaman ay mas magiging bukas tayo sa mga bagong ideya at mas magiging masipag tayo sa paghahanap ng mga paraan para mapabuti ang ating kalagayan sa buhay. Part 3. Mastery ng oras at habits. Ang pagdisiplina sa ating araw-araw. Sa totoo lang, ang motivation ay parang buwisit na kaibigan na darating lang kapag gusto niya pero iiwan tayo sa oras na kailangan natin ng tulong. Kaya naman, sa part 3 na ito ay pag-uusapan natin ang power of routine o ang pagbuo ng sistema sa ating buhay na hindi dumedepende sa ating nararamdaman sa umaga. Ang disiplina sa isipan ay nangangahulugan na gagawin natin ang dapat gawin kahit pa tinatamad tayo o mas masarap pang matulog dahil ang routine ang nagtatakda ng ating tagumpay. Kapag meron tayong malinaw na listahan ng mga prioridad, ay mas madali nating mapapaandar ang ating araw nang hindi tayo naliligaw sa mga walang kwentang bagay. Ang pagkakaroon ng maayos na sistema ay parang release ng trend na gagabay sa atin para makarating tayo sa ating destination ng mas mabilis at mas efficient kaysa sa pag-asa lang sa ating mood. Napakaingay ng mundo natin ngayon kaya kailangan nating matutunan ang tinatawag nating selective ignorance kung saan pinipili lang natin ang mga impormasyon na dapat nating pakinggan. Marami sa atin ang nauubos ang mental energy dahil sa pakikinig sa mga negatibong balita o kaya ay pakikialam sa mga issues sa internet na wala naman talagang kinalaman sa ating ikaunlad. Ang disiplina sa ating oras ay nagsisimula sa pag-iwas sa mga ingay na ito para mas makapag-focus tayo sa mga bagay na may halaga talaga para sa atin at sa ating pamilya. Hindi naman kailangang alam natin ang lahat ng nangyayari sa bawat kanto ng mundo dahil ang sobrang impormasyon ay nagdudulot lang ng stress at kalituhan sa ating isipan. Kapag natutunan nating limitahan ang ating exposure sa mga toxic na usapan, ay mas magiging malinaw ang ating pag-iisip at mas magiging payapa ang ating kalooban sa bawat desisyon na ating gagawin. Dapat din nating sanayin ang ating sarili sa deep work strategy o ang kakayahang mag-focus ng matindi sa loob ng mahabang oras nang walang anumang istorbo sa ating paligid. Sa ating modernong setup na madalas ay maingay at maraming tao ay kailangan nating humanap ng paraan para makagawa ng quality work sa gitna ng distraction. Ang disiplina rito ay ang pagpatay muna ng ating data o Wi-Fi kung hindi naman kailangan at ang pagtutok sa isang mahalagang task hanggang sa matapos ito ng maayos. Marami sa atin ang akala ay marami na tayong nagawa dahil pagod tayo, pero ang totoo ay puro mabababang klase ng trabaho lang ang ating natapos dahil hindi tayo nakafocus. Kapag nagawa nating maglaan ng kahit 2 hours na walang distraction sa ating trabaho o pag-aaral, ay mapapansin nating mas malaki ang ating nagagawa kaysa sa buong araw na patingi-tingi ang kilos. Isa sa pinakamahirap gawin para sa ating mga Pilipino ay ang sining ng pagsasabi ng no sa mga paanyaya o pabor na hindi naman nakatutulong sa ating mga goals. Madalas kasi ay nahihiya tayong tumanggi sa mga lakad ng barkada o sa mga hiling ng kamag-anak dahil ayaw nating masabihang mayabang o nagbabago na ang ugali. Pero ang disiplina sa isipan ay ang pag-unawa na ang ating oras ay limitado at kailangan nating protektahan ito mula sa mga bagay na uubos lang ng ating panahon nang walang kapalit.
Ang pagsasabi ng hindi ay hindi naman pagiging madamot kundi ito ay pagiging tapat sa ating sarili at sa ating mga pangarap na gusto nating maabot sa takdang panahon. Kapag natutunan nating bigyan ng halaga ang ating sariling schedule, ay doon din tayo matututunang irespeto ng ibang tao pagdating sa ating mga priorities sa buhay. Panghuli ay napakahalaga ng tinatawag nating review and reflect sa pagtatapos ng bawat linggo para makita natin kung nasaan na ba talaga tayo sa ating mga plano. Ang disiplina ay hindi lang basta paggawa ng paggawa, kundi kailangan din nating huminto sandali para i-audit ang ating mga nagawa at ang mga pagkakamaling dapat nating ayusin. Marami sa atin ang takbo ng takbo pero hindi naman alam kung papunta pa ba tayo sa tamang direksyon o paikot-ikot na lang tayo sa iisang problema. Ang paglalaan ng oras para pag-isipan ang ating mga naging decision ay magbibigay sa atin ng wisdom para mas mapabuti pa ang ating diskarte sa susunod na mga araw. Sa pamamagitan ng regular na pagsusuri sa ating sarili ay masisiguro nating bawat oras na lumilipas ay may kabuluhan at bawat hakbang natin ay papalapit sa tagumpay na ating inaasam. Part 4. Resilience sa pagsubok, ang pagpapatatag ng ating loob. Sa totoo lang, hindi naman palaging masaya ang buhay at darating talaga ang mga araw na pakiramdam natin ay pasan natin ang daigdig dahil sa dami ng problema. Ang disiplina sa isipan ay masusubok sa pamamagitan ng pag-unawa sa kung ano lang ang mga bagay na kaya nating kontrolin at pagtanggap sa mga bagay na wala na sa ating kamay. Marami sa atin ang nauubos ang lakas sa pag-aalala sa mga desisyon ng ibang tao o sa mga pangyayaring hindi naman natin mababago kahit anong puyat ang gawin natin. Ang pagiging matatag ay nagsisimula kapag natutunan nating sabihin sa ating sarili na gagawin natin ang lahat ng ating makakaya sa abot ng ating control at ipapasa na natin ang iba sa tadhana. Kapag ganito ang ating mindset ay mababawasan ang ating stress at mas magiging malinaw ang ating pag-iisip para makahanap ng solusyon sa halip na magmukmuk lang sa isang sulok dahil sa takot. Dapat din nating matutunan na ang bawat pagkakamali o failure na nararanasan natin ay hindi naman talaga katapusan kundi isa itong mahalagang data o leksyon para sa ating susunod na hakbang. Marami sa ating mga Pilipino ang mabilis mawalan ng gana kapag hindi naging maganda ang resulta ng ating unang subok sa negosyo o kaya ay hindi tayo nakapasa sa isang mahalagang exam. Ang disiplina sa isipan ay ang kakayahang makita ang bawat pagkatalo bilang isang pagkakataon para mag-adjust at maging mas magaling kaysa sa dati nating version. Hindi tayo dapat matakot na magkamali dahil ang mga pinakamatagumpay na tao sa mundo ay ang mga taong mas maraming beses na natalo pero mas maraming beses ding bumangon. Ang pagbabago ng ating pananaw sa failure ay magbibigay sa atin ng lakas na magpatuloy kahit gaano pa kahirap ang sitwasyon na ating hinaharap ngayon. Isa pang malaking hamon sa ating disiplina ay ang pakikitungo sa mga kritismo o puna ng ibang tao, lalo na ang mga tinatawag nating marites sa ating paligid. Madalas kasi ay mas pinakikinggan natin ang sabi-sabi ng iba kaysa sa sarili nating plano. Kaya nauuwi tayo sa paghinto sa ating mga pangarap dahil lang sa takot na mapag-usapan. Ang disiplina sa isip ay ang pagbuo ng isang matibay na pader laban sa mga negatibong salita na walang basehan at hindi naman nakakatulong sa ating pag-unlad bilang tao. Kailangan nating intindihin na kahit anong gawin nating tama o mali, ay laging may masasabi ang ibang tao kaya mas mabuting mag-focus na lang tayo sa ating sariling progreso. Ang pagiging deadma sa mga taong gustong humila sa atin pababa ay isang tanda ng maturity at mataas na level ng disiplina na kailangan nating lahat. Pagdating naman sa aspeto ng mental endurance, ay kailangan nating sanayin ang ating sarili na magpatuloy sa laban kahit pagod na tayo at wala pa tayong nakikitang malaking resulta. Marami sa atin ang magaling lang sa umpisa o yung tinatawag nating ningas kugon kung saan sobrang excited tayo sa simula pero mabilis ding sumusuko kapag naramdaman na ang hirap. Ang disiplina ay ang paggawa ng trabaho araw-araw kahit na boring na ito o kahit na pakiramdam natin ay hindi tayo umuusad sa ating mga layunin. Ang tagumpay ay madalas na ibinibigay sa mga taong may pinakamahabang pasensya at hindi sa mga taong pinakamabilis tumakbo sa simula pero hiningal naman agad. Ang pagpapanatili ng ating momentum sa kabila ng pagkapagod ay ang tunay na test ng ating character
at ang maghihiwalay sa atin sa mga taong hanggang pangarap lang. Panghuli ay napakahalaga ng kakayahang mag-self-correct o ang pag-amin sa ating sariling mga mali nang walang halong sobrang self-pity o paninisi sa ibang tao. Ang isang disiplinadong isipan ay marunong tumingin sa salamin at sabihin na kailangang baguhin ang ganitong ugali o kailangang itama ang maling diskarte na ginagawa natin. Marami sa atin ang mas gustong manisi ng gobyerno o manisi ng swerte kaysa tanggapin na may pagkukulang din tayo sa ating sariling disiplina at dedikasyon sa trabaho. Ang pagiging tapat sa ating sarili ay ang unang hakbang para makagawa tayo ng tunay na pagbabago na magdadala sa atin sa mas maayos na kalagayan sa buhay. Sa pamamagitan ng pag-ako sa ating mga responsibilidad ay nagkakaroon tayo ng kapangyarihan na kontrolin ang ating kinabukasan at hindi lang tayo basta umaasa sa kung anong ibabato sa atin ng mundo. Part 5. Ang bunga ng disiplina, pag-abot sa growth at legacy. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay, ay kailangan nating makita ang tinatawag nating compound interest ng ating mga habits o ang epekto ng maliliit na bagay na ginagawa natin araw-araw. Ang disiplina sa isipan ay hindi lang para sa panandaliang solusyon, kundi ito ay isang investment na magbubunga ng malaking tagumpay pagkalipas ng 5 o 10 taon. Marami sa atin ang naiinip dahil gusto natin ng instant result, pero ang katotohanan ay ang pinakamatatag na puno ay ang mga dumaan sa mahabang panahon ng paglaki. Kapag naging consistent tayo sa ating pag-iipon at pag-aaral, ay magugulat na lang tayo na ang dating mahirap gawin ay naging madali na at ang dating pangarap lang ay hawak na natin ngayon. Ang disiplina ay ang tulay na nagdurugtong sa kung nasaan tayo ngayon at sa kung sino ang gusto nating maging sa hinaharap na punong-puno ng kasaganahan. Dapat din nating maunawaan na ang ating pagiging disiplinado ay hindi lang para sa ating sarili, kundi ito ay nagsisilbing leadership through example para sa ating pamilya at komunidad. Kapag nakikita ng ating mga anak o ng mga tao sa paligid natin na tayo ay may paninindigan at maayos ang diskarte sa buhay, ay dahan-dahan din silang naiimpluwensyahan na magbago. Ang disiplina sa isip ay nakakahawa dahil ipinapakita nito na posible palang magkaroon ng maayos na buhay sa gitna ng magulo at mahirap na mundo kung may tamang mindset. Hindi natin kailangang maging mayaman agad para makapagbigay ng inspirasyon sa iba, kundi sapat na ang makita nilang tayo ay pursigido at may respeto sa ating sariling oras at salita. Ang pag-iwan ng magandang halimbawa ay ang pinakamahalagang legacy na maibibigay natin sa susunod na henerasyon na higit pa sa anumang material na bagay. Isa pang mahalagang aspeto ng disiplina ay ang pagkakaroon ng visionary thinking o ang kakayahang tumingin sa malayo sa halip na hanggang sa susunod na sweldo lang ang iniisip. Marami sa atin ang biktima ng short-term thinking, kaya madalas tayong gumagawa ng mga desisyon na masarap sa ngayon pero mahirap pala ang balik sa atin pagdating ng panahon. Ang disiplinadong isipan ay marunong magplano para sa retirement o para sa kinabukasan ng mga anak kahit na malayo pa ang mga tao na iyon sa ating kasalukuyan. Kapag mayroon tayong malinaw na vision, ay mas madali nating matatanggihan ang mga panandaliang tukso dahil alam nating may mas malaking premyo na nag-aantay sa atin sa dulo. Ang pagiging handa sa hinaharap ay tanda ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanyang sarili at sa mga taong umaasa sa kanya sa araw-araw. Sa dulo ng lahat ng pagod at sakripisyo ay ang reward na tinatawag nating inner peace o ang kalmadong isipan na hindi basta-basta nayayanig ng anumang problema sa labas. Ang tunay na bunga ng disiplina ay ang pakiramdam na kontrolado mo ang iyong buhay at hindi ka lang basta biktima ng mga pangyayari o ng iyong sariling emosyon. Kapag alam nating ginawa natin ang ating best at naging matapat tayo sa ating mga prinsipyo, ay nagkakaroon tayo ng isang uri ng katahimikan na hindi kayang bilhin ng pera. Ang disiplina ay nagpapalaya sa atin mula sa pagsisisi at sa mga what-ifs dahil alam nating ibinigay natin ang lahat ng ating makakaya sa bawat pagkakataon. Ang pagtulog ng mahimbing sa gabi dahil alam mong naging produktibo at mabuti kang tao ay ang ultimate goal na dapat nating lahat na maabot. Panghuli ay kailangan nating yakapin ang commitment sa lifelong learning o ang patuloy na pag-aaral at pag-improve ng ating sarili hanggang sa huling sandali ng ating buhay.
Ang disiplina ay hindi natatapos dahil lang naabot na natin ang ating mga goals, kundi ito ay isang lifestyle na kailangang panindigan habang buhay para hindi tayo mapag-iwanan. Marami sa atin ang humihinto na sa pagbabasa o pagtuklas ng mga bagong kaalaman kapag nakatapos na ng pag-aaral o kapag may trabaho na, pero ito ay isang maling mindset. Ang mundo ay mabilis magbago, kaya dapat ang ating isipan ay laging bukas sa mga bagong ideya at handang mag-adapt sa mga bagong teknolohiya o paraan ng pamumuhay. Sa pamamagitan ng pagiging estudyante ng buhay, ay masisiguro nating ang ating disiplina ay laging may saysay at ang ating paglago ay hindi titigil kailanman. Ang tunay na disiplina sa isipan ay hindi isang parusa, kundi ito ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal sa ating sarili at sa ating kinabukasan. Sa kabuuan ng ating tinalakay, nakita natin na ang pagbabago ay nagsisimula sa pagpili na maging gising sa bawat desisyon, maliit man o malaki. Mula sa pag-aayos ng ating pananaw sa pera hanggang sa pagbuo ng mga habits na magdadala sa atin sa tagumpay, ang susi ay ang pagiging consistent kahit na wala tayong nararamdamang motivation. Tandaan natin na ang bawat sakripisyo natin ngayon ay investment para sa isang buhay na malaya sa utang, malayo sa stress, at puno ng kapayapaan. Huwag nating hayaan na ang ating emosyon o ang opinyon ng ibang tao ang magdikta ng ating halaga. Tayo ang may hawak ng panulat sa kwento ng ating buhay, kaya piliin nating maging disiplinado, matatag, at laging bukas sa pagkatuto. Sa huli, ang disiplina ang magbibigay sa atin ng tunay na kalayaan na matagal na nating inaasam para sa atin at sa ating pamilya. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, paki-like naman at mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel, ang Gintong Ugali. Maraming salamat.